Yes, hallelujah. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Pagpapakan natin ang Diyos. Hallelujah. 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 God is good. All the time, All the time. God is good. Kumusta po ang bawat isa? Amen po. Sana tayong lahat ay nasa mabuti. Kalagayan. Ligtas sa anumang mga karamdaman. At higit sa lahat, sana pinagpala tayo sa umagang ito. Pinagpala po ba tayo? Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Patuloy ko bro sa kalitan ng Diyos sa awit 119:11. Amen po. Tinitingnan ko doon wala na pa. Amen po. Pwede po tayo tumayo. Basahin natin ang salita ng Diyos. Amen po. 1, 2, 3. Ang salita mo ay aking ingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Amen po. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat higit sa lahat sa mga kapatid na narito at sa mga kapatid na nasa Zoom. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa na dinala mo ng aming mga sarili sa iyong gawain. Lord, salamat po sa umagang ito at higit sa lahat salamat sa banal mong salita. Lord, tunay nga napakapangyarihan ng banal mong salita. Kaya naman sa umagang ito, tulungan mo. Buksan mo ang aming mga spiritual na pangunawa, Lord. Lord, matanggap nawa namin ang bawat salitang nais mong ipahayag sa umagang ito. At higit sa lahat, Lord, ito'y may tanim sa matatabang bahagi ng aming puso at sa pamumuhay namin sa araw-araw ng aming pamumuhay. Lord, tulungan mo po ang bawat isa na maunawaan nila ang bawat nais mong ipahayag sa umagang ito. At ako nga po bilang yung daluyan ng pagpapalang espiritual, itago mo lang po ako sa iyong likuran. At ikaw lang po ang aming maitaas, ikaw lang po ang aming mapaparangalan, at ikaw lang po ang madakila sa umagang ito. Lord, tunay nga na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya po Ama, sa pangalan ng iyong bugtong anak na si Jesus, hinihingi namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na tulungan kami, mauunawaan namin ang nais mong ipahayag sa umagang ito. Lord, into your hand we commit all this. In Jesus' mighty name, through the guidance and the power of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah! Amen po. Ang salita mo ay aking iingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Nung nakaraan ko pong tayo dito, salita ko ng aking inahayag. Ito nga po, napakahalaga ng salita ng Diyos. Bilang mananampalataya, kailangan natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Madalas sa buhay natin po, lalo na ngayon, nandito ng Pasko, yung kaganapan lang po ang palagi natin iintindi. Amen. Amen po ba? Madalas nakakalimutan na natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Tutusin mo na ang kain po yan. Amen. Kumusta po ba ang mga Bible verse sa buhay natin? Amen. By the way po, ano po ba ang salita ng Diyos? O ano po ang Biblia?
Amen po. Dapat po, sa bawat isa sa atin, mayroon po tayong hawak-hawak na salita ng Diyos. Anong sabi diyan sa salita ng Diyos? I have treasured your words in my heart so that I may not sin against you. Ibig ko sabihin, pagka ikaw ay wala ka palang hawak ang salita ng Diyos, madalas tayo nagkakasala. Totoo po ba ito? Amen. Totoo po ito. Kasi sinabi niya mismo. Sinabi ng Diyos mismo sa atin. At sinabi ng Panginoon. Amen? Amen. Sino nakakilala nito? Amen. Sino nakakilala sino may-ari nito? Amen po. May pastor po ito. Pastor Louis. Hindi. Pastor ni Pastor Louis. Amen. Pastor Louis. Hindi, pastor din po ito. Natulog. Okay. Kung maalala mo bro, yung tayo'y nag-Bible study, iniwan po niya doon. Amen? Praise God. Ano ba ang Biblia? Basahin ko po muna kung ano ang Biblia sa Tagalog. Ang Biblia, Amen. Amen. Ang Biblia, ang pinakamahalagang kayamanan, mayroon ang isang tao. Mayroon ang isang tao. Kapag wala ka palang Biblia sa buhay mo, anong sabi dito? Kayamanan pala ito. Mayroon itong kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan. Tinuturuan tayong pamahalaan ng ating pananalapi. Tinutulungan din tayo sa paglutas ng ating mga suliranin sa pamilya at sa emosyon. Kailangan nating mahalin ang salita ng Diyos at sundin ang mga utos dito. Anong sabi dito po? Ang salita mo ay aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Ibig sabihin po, kung ikaw, ang buhay mo ngayon, sinasabi mo na ikaw tinanggap mo na si Jesus, mananampalataya ka na sa Diyos, pero madalas, sa tagal ng lakad natin sa buhay sa Panginoon, madalas hindi na natin naalala ang isang Biblia, basa. In my own experience po, totoo po ito. Ako kasi po, 2005, ako nagsimula na nakakilala sa Diyos. Sa tagal naman, noon ang init sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Aminin man natin sa hindi, ito experience ko, kaya alam ko. Dati-dati, napakasarap magbasa palagi ng salita ng Diyos. Sa tinatagal, mayroong ups and downs sa buhay natin. Ganun din ang pagbabasa natin ng banal na salita ng Diyos. Madalas, lumipas na ang buong isang buwan, mabuti kung makakabasa ka ng 2 o 3 beses. Totoo po ba? Amen? Totoo po ito. Muli, pinaalalahanan tayo na kapag wala ang salita ng Diyos sa ating puso, madalas palagi tayo nagkakasala ayon sa kanyang banal na salita. Amen? Amen. Kailangan natin
nating mahalin ang salita ng Diyos at sundin ang mga utos dito, katulad ng pagsunod ng kapitan ng barko sa kumpas nito. Ibig sabihin pala, ang Biblia, ang salita ng Diyos, ito yung magiging kumpas natin sa buhay. Nung tinanggap natin ang Diyos sa buhay natin, ito na po ang ating kumpas sa buhay. Ano bang kumpas? Sa English. Kompas. Tagalog. Kumpas din. Pero ba kupas? Kompas. Kumpas. Anong sa Tagalog? Kala ko kupas. Anong Tagalog ng kumpas, bro? Kompas. Kompas. Gawin niyo po Locator sa English. Hindi, kompas English yun. Gawin mo Amen. lang C at saka K. Okay lang. Kompasin lang. Kumpasin na lang, sabi ni Kuya. Ang sabi ng Joshua 1:8, pasuyo nga po bro yung sabi ng Joshua 1:8. Google. Joshua 1:8. Amen. Ang aklat na ito ay kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Mabuting kawakasan. Amen. Dapat pala, hindi natin ihiwalay sa buhay natin ito, ang salita ng Diyos. Diyan, sa English, maganda yan eh. Meditate night and day. English to. Amen. Tapos, diyan sa araw at gabi, pagbulay-bulayan natin. Amen. Amen po. Amen. This book of instruction must not depart from your mouth. Yung word, this book of instruction must not depart from your mouth is command, di ba? Command. Inuutusan tayo. Command. Ibig sabihin pala, bago mangyayari ang succeed, whatever you do, you must obey the command. Amen? Amen? This book of instruction must not depart from your mouth. You are to recite it day and night. Recite pa nga, dyan ang nakalagay. Ano ba yung nung nasa school tayo, pag nag-recite, tayo, ano? Nagre-recite, harap. Recite it day and night, that you may yes observe to do according to all what is written therein. For thou shalt make my way prosperous, and thou shalt have good success. Amen. Yung recite, parang meditate yun, bro. Amen po. What is the Bible? Sino makakasagot? What is Bible? Basic instruction before leaving earth. Amen. Ito po yung sabi ng salita ng ang Bible. Kaya po ako dinala ko ito. Kasi nandito lahat ang information pala. Nung pinag-nilay-nilayan ko, lahat po pala lahat ng sumulat, lahat ng mga nandito pala lahat sa Biblia. Hindi ko kasi ito na noon dahil ito yung English. Ay ako may, alam mo na, hindi nakakalam, hindi po ako kumpleto sa kolehiyo. Kaya mahina ako ng konti sa English. Amen po. Pero purihin po ang Diyos, nakakaunawa naman. The Bible is a God word to you for today and for every day of your life. Sabi dito that's why it is so important that you memorize passage from God's word. You should always remember that God tells you to do through the Bible. Amen.
Ibig sabihin pala, yung mga sinasalita, yung mga nandito sa Biblia, it is God's word. It is God spoken. Pag sinabing God's word, it is God spoken because He is the one who spoke, the one narrated here. Amen? Amen. The best way to remember that easy is to memorize the passage. Kumusta po ang mga memorization natin sa salita ng Diyos? Kumusta po Ate Flor? Ilang taon ka na Ate Flor? Ngayon? 16. 16. Ilang taon po na ikaw Ate Flor sa 32. Hindi na matandaan. Amen po. Ilang verse na mayroon ka sa salita ng Diyos? Hawak-hawak natin ngayon. Amen. Kailangan po natin ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Ang sabi naman dito sa introduction ng Biblia, what is the Bible? The word Bible means book. The book we call the Bible was given this name because it is the book. The most important book in the world. Oh, praise God. The most important book in the world. Amen. The most important books in the world. The Bible is also called scriptures of our word. Scriptures of a word meaning and something written. The Bible is like a library of a books. Library of a books. Bakit? Di natin alam ito. Library of a books. Because it is God written. At ang lahat, ito tanda natin, ang lahat na pangyayari sa mundo, narito. Maniwala po tayo? Amen. Narito po ang lahat ng pangyayari sa mundo. Nagaganap at nangyayari. Because this one, kung balikan natin sa pasuyo ko bro, balikan natin ang 2 Timothy 3:16. 2 Timothy. Pasuyo ko kuya. 2 Timothy 3:16. Second Timothy po 3:16. Timothy, sabi niya, tama nga Timothy. Amen po. Kaya ka. 16 po, 16. 16, 3:16. Ah, sorry. Take your time. Amen. All scripture given by inspiration of God and profitable for doctrine, for reproof, for correction, and instruction in righteousness. All scripture given by inspiration of God. Sa Tagalog, tingnan niyo po, kasuyo, napakaganda. Hiningahan ng Diyos. ASB. Ayan, kinasihan. Ang lahat ng mga kasulatan, kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katuwiran. Ibig sabihin po, lahat na nakasulat dito, hinihingahan ng Diyos. Kaya mahalaga ang Bible. Napakahalaga ng Bible sa buhay natin. Hindi po pwede
sinabi mo, matagal na tayong mananampalataya. Tapos wala po tayo pang nahawakang isang salita na minugay sa buhay natin. Paano kung tatanungin tayo, ano bang memory verse mo sa buhay mo? Ikaw, Ate Sara, ano memory verse sa buhay mo? Hebrews po. Hebrews. May verse po. Yung reverse ko na. Yes, yeah. Yun ang po sinasabi. Amen po. Habang lumalakad po tayo, ito'y paalala na po. Dapat mayroon tayong hawak na isang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen. John 3:16. Ate, Ikaw muna. recite nga ate. Pasuyo. May konti ko pa. Ano po yun? John 3:16 ate. Pag-recite. Pasuyo. 17, ito pinakamahalaga yun. 17. Amen. Reset eh, kinang binasa eh. Ayaw. Amen po. It is spoken. Is hinihingahan po ng ating Diyos ang mga salita niya. Kaya mahalaga po mga kapatid ko sa Panginoon ang salita ng Diyos. Di po ba natin napansin? Ang lahat po ng mga ngaral may kanya-kanyang topic palagi sa buhay. Napansin nyo? Pansinin nyo minsan. Ang lahat po tumatayo, iba-iba ang direksyon ng pinipreach. Kung napansin ninyo, iba-iba po. Bakit? Tanungin natin bagus. Bakit? Ang Diyos po, may kanya-kanyang tinatanim sa puso. Kaya madalas, pag ikaw nakikinig ng mga pangangaral, hindi pa rin parehas ang pinapangaral ng topic. Mayroong topic ng espiritu, mayroong topic ng ano. Kasi ang nangangaral, iba-iba ang binibigay ng Diyos sa puso niya. Agree po tayo doon? Amen po. Totoo po ito. Amen? Amen. Patuloy po tayo. The Bible is like a library of book. 66 of them. Sa dami po pala. Itong isang libro na to, katumbas ito ng 66 kinds of book. Amen. Amen. 66 kinds of book. Kaya sinasabi dito, library of books. But the Bible is much more than collection of books. Much more than collection of books. Napakahalaga pala ang salita ng Diyos talaga. Minsan, hindi natin pinapansin, nilalagay lang dun sa ano. Nakalagay lang dun sa ano. Bastante. Puro alikabok na lang. Pagtanungin mo, Kristiyano. Amen. Kristiyano tayo. Amen. Huwag kayo magalit sa akin ha. Ito'y katotohanan kasi nangyayari talaga ito. Ako mismo magpapatunay na nangyayari. Kasi dumarating ang time na ikaw mismo tinatamad magbabasa. Kahit sabihin mo mayroon kang hawak ng salita ng Diyos. Ang tao kasi, pag dumarating sa mga problema, may problema sa buhay, madalas hindi na naalaala ang salita ng Diyos. Amen. Patuloy po tayo. It is the Word of God. But the Bible is much more than a collection of books. It is the Word of God. Much more than collection of books. It is the Word of God. Ibig
Ibig sabihin, napakahalaga because this is the Word of God. Ito ang salita ng Diyos na nais ng Diyos malaman at makakaalam ang lahat ng tao sa buong mundo. Na napakahalaga, napaka-importante ng salita ng Diyos na dapat at karapat-dapat ating bigyan ng pansin sa buhay natin. Bilang nakakilala sa Diyos at higit sa lahat, kung tayo nakakilala na sa Diyos, maisishare natin ang kabutihan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen po. It is God's message to us, telling us about Himself. It is God's message to us, telling us about Himself. The Bible shows us God's mighty acts in the life of these people, and it shows how they often responded to God. Amen. Pinapakita dito, hinahayag ang salita ng Diyos upang makita ng Diyos kung paano ang reaksyon ng tao sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Marami po na umaangkin anak ng Diyos, nakakilala sa Diyos, tinanggap ang Diyos. Matagal na sa Diyos, pero wala pang kahit isang memory verse na hawak-hawak sa buhay. Amen. Amen po? Amen. Amen. From the Bible, we learn that God is like that what He expects of us. From the Bible, we learn what God is like and what He expects to us. Amen. Amen po? Ang sabi ng kung magkaganyon, mamumuhay tayong may katalinuhan. Ang sabi ng Joshua 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon. Dili-dilihin mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat na sulat doon. Sa gayon, iginhawa ka at magtagumpay. Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang salita para sa isang layunin. Ito ang ating patnubay at batayan sa lahat ng ating mga desisyon. Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang salita para sa isang layunin. Ito ang ating patnubay at batayan sa lahat ng ating mga desisyon. Amen? Amen po? Amen. Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang salita para sa iisang layunin at ang patnubay at batayan ng ating lahat ng mga desisyon sa buhay. Amen. Ang sabi naman po niya sa awit 119:105, pakisuyo po. Bro. Psalms 119 po. Psalms 119:105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen? Ang salita mo'y ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. Amen? Nung nakaraan po, nagbibigay ako ng paano pag-aralan yung paano ang paggamit ng salita ng Diyos. Sabi doon, hear it, read it, study it, meditate it, memorize it. Number 1, read it. Number 2, hear it, read it, study it, meditate it. Ang kalima, memorize it. Amen?
Ngayon naman po, ang ating pag-aralan, ano ba ang mga benepisyo ng salita ng Diyos? Amen? Benepisyo, ibig sabihin, pakinabang, benefits, pakinabang. Kapag tayo'y tuloy-tuloy na mag-aaral ng banal na salita ng Diyos, marami po tayong benepisyo na matatanggap. Amen? Gusto po ba natin ito? Mahina eh. Gusto po ba natin ang benepisyo ng salita ng Diyos? Amen. Amen. Mahina po. Kaya lakasan natin. Amen. Ilan sa mga benepisyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Marami po ito, pero baka abutin tayo ng ano lang tayo ng 5 o Okay lang po, bakasyon ko. purihin po ang Panginoong Diyos. Amen? Pero bago tayo pumunta doon, Pumasok ko lang. hapyawan po natin ang salitang how the Bible was written. Amen? How the Bible was written. It talks about 15,000 years for the whole Bible to be written. From Genesis, written at the time of Moses, to Revelation, written by the Apostle John, and about 65 years after Christ's death, there were many different authors living at different times and different places. Yet, none of these written contracting one another. God guided them so that they wrote in their own words that He may wanted them to say. This means that the Bible is completely dependable and trustworthy book. It can be believed. It can believe everything it says. Ibig sabihin, lahat ng nandito, it can be believed. Dapat paniwalaan. Dapat isa pamumuhay natin. Dapat maging ilawan ng ating mga paa. Dapat maging gabay sa ating buhay. Ito yung, di ba palagi tayo pagka makikita tayo ng isang bagong produkto, merong guidelines, di ba? Amen? Sino po magsabing hindi? Di ba may guidelines kung paano natin gagawin? Ano ang proseso? Sa atin, dapat ito yung ating guidelines sa buhay. Amen? Amen po? Number 1, ilan sa mga benepisyo ng pag-aral ng salita ng Diyos? Tinutulungan tayong mapagtagumpayan ang kasalanan. Amen? Diba dati sa ating, balikan po natin bro, pakisuyo, yung 119, 11. Ano po? 119, 119, 11. 11. Chapter 119 sa awit, Ano po? verse 11. Amen. I have kept your saying secretly in my heart, so that I may not do no sin against you. Nabago na. Iba yung kanina. Ito po, Ang salita mo'y aking ingatan sa aking puso upang ako magkasala laban sa iyo kailanman. Amen? Tinutulungan tayong mapagtagumpayan ang kasalanan. Kapag ang salita ng Diyos ay nakatago sa ating puso, mayroon tayong matatakbuhan kapag dumating ang tukso. Ibig sabihin po, pag mayroon po tayong nakatago sa ating puso, mayroon tayong mga memory verse sa lahat ng mga tukso sa buhay nating dumarating, mayroon tayong matatakbuhan. Amen? Ipinalaala ng banal na Espiritu ang isang talata sa Biblia upang tayo'y magtagumpay. Ipinalaala na po ng banal na Espiritu sa buhay natin. Pagka mayroon tayong nakatago ng mga salita ng Diyos sa buhay natin, ito'y ipapapaalaala palagi ng banal na Espiritu pag mayroon tayong dumating na mga pagsubok o tukso sa buhay. Amen?
Napakaganda. Di po ba? Amen po? Ginagamit ni Jesus ang salita ng Diyos upang labanan at mapagtagumpayan ang dyablo. Sa pamamagitan ng salitang nasasulat sa Luke, pakisuyo po, Luke 8 at saka 10. Isa-isayin na lang natin. Andre, sumba. Sige po, sige po. Up to 10. Sige. Sige na, isa-isa natin. At sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. At hinikayat pa siya niya at ipinakita kanyang sandaling panahon ng lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, sa iyo ibigay ko ang lahat ng kapamalang ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibigay ko kung kanino ko ibig. Sa 7, kaya nga kung sasamba ka sasamba ka sa harapan ko ay magiging iyo ang lahat. At si Jesus sumagot, sinabi sa kanya, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. 9. At dinala niya siya sa Jerusalem at inilagay siya sa taluktok ng templo at sinabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay magpatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba. At sa 10, sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ikaw ay iingatan. Ito po yung tagpo, mga kapatid ko sa Panginoon, na ang Panginoong Hesus tinutukso ng dyablo. Amen? Paano kung ang Panginoong Hesus walang salita ng Diyos? Paano tayo kung wala tayo ng salita ng Diyos sa buhay natin? Sa lahat ng tukso, dapat mayroon tayong panglaban sa buhay natin. Amen? Tinutulungan tayong tagumpayan ang kasalanan. Sumang-ayon dito ang awit 119:11. Ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Amen? Ito yung number 1 po, mga kapatid ko sa Panginoon. Tinutulungan tayong mapagtagumpayan ang kasalanan. Mga benepisyo po ito. Mga pakinabang kung tayo patuloy mag-aaral ng banal ng salita ng Diyos. Amen? Inihayag na natin kanina kung ano ang salita ng Diyos at paano ito naisulat, paano ito nagawa. Ang isang salita o ang Biblia, ito'y katumbas ng maraming libro. Amen? At ang salita ng Diyos, nangyayari ang mga sinasabi dito. Nagaganap ang mga nangyayari dito sa mundo. Nandito lahat. Amen po? Amen. Number 2, inihanda tayo upang mapabulaanan ang maling aral. Amen. Marami po tayo minsan natatanggap ng mga aral, mga inaaral, kung sino-sinong nag-aaral. Pero kung hindi po, ito tanda natin, kung hindi po galing mismo sa salita ng Diyos, kung hindi mismo salita ng Diyos ang inaaral sa atin, huwag po nating tanggapin ang aral na ito. Amen? Kailangan po mayroon tayong pagpipilian. Kung ikaw din po, mayroon kang salita ng Diyos na alam na iniingatan mo ito sa iyong puso, for sure po, hindi mo tanggapin. At titingnan mo maigi kung tama ba ang pinangaral sa iyo. Amen? Ang Biblia ay tulad ng isang taba na ginagamit sa pag-atake at pagdepensa. Sa pamamagitan ng talata ng Biblia, nalalabanan natin ang kaaway upang iwan ang ating buhay, pananalapi, pag-iisip at damdamin. Amen. Parang taba. Pasuyo po bro sa Ephesians 6:17.
Amen? Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. 6'11 po yun ata. Yung iba na, put on the full armor of God. Armor. 6'11 6'11 po yun. hanggang 6 6'11. Hanggang 6:17. Amen? 6'12 pang start yan. 12 pang start. Ah, 6 yan. Basahin natin. Mga bihis kayo ng buong kakayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo, sapagkat ang ating pakibakay hindi laban sa laman at dugo. 13. Dahil dito magsisikuha kayo ng buong kakayakan ng Diyos upang kayo makapagtagpo sa araw na masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat ng kabaluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. 16. Bukod dito, taglayin ninyo ang kalasab ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng naniningas na sulugi ng masama. At ang 17. At magsiktuwa rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Lahat. Isa lang ang pinakaano. Nandito sa salita ng Diyos. Amen. Pagsuyo po din sa Hebrew 4:12. Double H. Tabak. Hebrew 4:12 po. Hebrew 4:12. May cake kasi yun. May cake pala. Amen. Tabak. Tabak. Ayan po. Ano ang salita ng Diyos? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay ha, buhay. At mabisa. At matalas. Kaysa alinmang mga tabak na may 2 tali. At bumabaon hanggang sa paghiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Na mga kasukasuhan at ng utak. At madaling kumikilala ng pag-isip at mga haka ng puso. Amen po. Ito yung salita ng Diyos. Napakaganda. Amen. Tinutulungan tayo sa inihanda tayo upang pabulaan ang maling aral. Yung mga maling aral. Amen. Amen. Sabi dun sa Titus 1:19, Titus 1, chapter 9, Titus 1. Amen. Chapter 1 verse 9. Chapter 1, verse 9. Amen po. Nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral na magaling na aral at paniniwalain ang nagsisalangsang. Ibang wala ng ibang ano? HSBC. Dito kasi sa akin dito, HSBC na English. kailangan magtatag siya ng siyang panghahawakan ng tunay na aral upang ito'y maituturo niya sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Napakaganda po. Titus. Pero po yung Amen. English. Holding to the faithful message as taught so that he will be able both to encourage with sound teaching and to refute those who contradict it. Amen. Ito yung pangalawa po mga kapatid ko sa banal. Inahanda tayo upang pabulaan ang mga maling aral. Kapag mayroon kang salita ng Diyos sa buhay mo, anumang mga aral na naririnig mo, hindi mo ito basta-basta tanggapin. Sapagkat alam mo kung ano ang katotohanan. Alam mo ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. At alam mo kung sino ang katotohanan, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen. At ang pangatlo, tinutulungan tayo sa spiritual na pakibaka.
Amen. Praise God. Tinutulungan tayo sa spiritual na pakibaka. Amen. Mayroon tayong pakibaka. Spiritual. Amen. Mayroon tayong battle sa buhay. Palagi tayo mayroong battle sa buhay. Alam mo niyo bakit? Kasi wala na tayo sa dati nating pamumuhay. Amen? Wala ka na doon sa dati mong pamumuhay. Ano ba yung mga dati mong pamumuhay? Kaya gustong-gusto ng ating kalaban na ibabalik ka. Kaya palagi siyang gumagawa ng paraan upang ikaw ay mabalik doon sa dati mong pamumuhay. Nais ng kalaban na huwag ka na mag-aaral ng salita ng Diyos. Ginoo. Hindi naman dati ikaw ganyan eh. Amen? Nais niya na mabalik ka sa dati mong pamumuhay. Purihin ng Panginoon. Ikaw naman, hindi ka nagpapatina kasi alam mo na mayroon ka ng pinanghahawakan na salita ng Diyos sa buhay mo. Hawak mo na ang mga salita ng Diyos. At hindi ka na basta-basta matitinag. Amen? Kapag mayroon kang salita ng Diyos sa puso mo, iingatan mo ito na huwag kang makakasala. Iingatan mo ito na hindi ka makagawa ng pagkakasala. At higit sa lahat, maiingatan mo na hindi ka mababalik sa dati mong pamumuhay. Amen po? Amen? Amen. Nakatatlo na po tayo. Habutin tayo ng ano. Ginagawa nitong mabisa at makapangyarihan ang ating panalangin. For sure. Amen po. Pag mayroon pala tayong salita ng Diyos na hawak-hawak, ang ating panalangin, ginagawang mabisa. Mabisa sa Panginoon kasi hawak mo ang salita niya. Amen. Palagi ko po itong binabanggit tuwing ako'y tumatayo, itong salita na ito ng Diyos. Kasuyo po sa John 15:7. Palagi ko po itong binabanggit. Bakit? Napakahalaga po sa buhay ng isang mananampalataya ang mananatili. Mananatili at mananatili sa anumang sitwasyon sa buhay mo. Ikaw man sinasabi mo down, ikaw man ay nasa lugmok ng kalagayan, kung ikaw ay nananatili sa Diyos. Basahin po natin. Kung kayo'y masipanatili sa akin at ang mga salita ko'y nagsipanatili sa inyo at hinginin niyo ang anumang iyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Ito po palagi kong binabanggit sapagkat totoo po. Ano man ang ating mga problemang dumating, ano man bagyo ng buhay na dumating sa iyo, kung ikaw nananatili sa Diyos at ang salita ng Diyos nananatili sa iyo, for sure, mayroon kang mabisang panlaban. Lalo higit ang mga panalangin natin. Amen? The keyword dito po, nais ng Diyos na palagi tayong mananatili. Hindi lang sa Kanya, maging sa Kanyang salita. Ano ang dapat na gawin? Memorize His Word. Upang mayroon tayong panlaban sa lahat. Ano mang sitwasyon mo sa buhay, ano mang naranasan mo sa buhay mo, kung mayroon kang naka-impact sa puso mo na salita ng Diyos, for sure, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi ka matitinag, hindi ka mangangamba, hindi ka mag-alinlangan. Amen? Amen. Ipinangako ng Panginoon Jesus na kung ang kanyang salita ay mananatili, makukuha natin ang mga kasagutan sa ating mga panalangin. Amen. At hinikayat ko po ang bawat isa maging memory verse ng John 15:7. At hinikayat ko rin po ang buhay ng bawat isa na mananatili po tayo sa Diyos. Ano
man ang ating ninaranasan, bagyo ng buhay, ano man ang ating naranasan na problema, mananatili po tayo sa Diyos at mananatili tayo sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen po. Sa tao po kasi, maraming dumarating na pagsubok. Di po ba? Ang tao, madalas, nakapokus sa pagsubok. Pero hindi po yan ang nais ng Panginoon. Amen. Ang nais ng Panginoon, napakaganda ng inawit natin kanina. Di ba, ate? Siya yung kasama natin. Amen. I'll be with you. Amen. I'll be with you. Ano mang kalagayan niya. Madalas pong tao, nung hahanap ng kasagutan o naghahanap ng kasagutan sa kanyang problema sa pamagitan ng kanyang sarili na maparaan. Hindi niya naisip agad na lapitan ang Diyos. Ngayon, nahahayag sa atin, bago sabi niya, paano masasabi mo, I'll be with you, o kung hindi mo naman siya nilalapitan? Amen. Hindi ka nananatili sa Kanya at hindi ka nananatili sa salita Niya. Paano mo masasabi na He will be with you? Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, napakaganda ng sinasabi, mananatili. Ibig sabihin, kung ang pananampalataya mo hindi natitinaw, totoo po, mananatili ka talaga. Pero kung pananampalataya mo, parang alon ang sinasabi sa Santiago, hindi mo makukuha ang nais mo. Hindi mo maaabot ang hinihingi mo sa Panginoon. Paalala po sa atin, nais ng Diyos na mananatili sa atin ang salita niya at mananatili siya sa iyo, sa akin at sa atin lahat. Amen? Amen. Amen po? Amen. Purihin po ang Diyos. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang iyong maibigan at ipagkaloob sa inyo. Itong pangako ninyang hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkaloob ko. Itong pangako niya, mga kapatid ko sa Panginoon, mayroong kang gagawin. Itong pangako niyang ibibigay niya lahat ng hiningin mo. Pero ang sabi niya, mananatili ka sa salita niya at mananatili ka sa Kanya. Mayroong kaman po. Amen. Matatanggap natin ang lahat ng hihingin natin, pero nais ng Panginoon, mananatili tayo. Mananatili ka, mananatili ako. Kahit anumang sitwasyon sa buhay mo dumarating, nais ng Panginoon, mananatili ka. Amen? Amen po? Amen. Number 5. Bibigyan tayo ng kasiguruhan. Tagalog to, may halong Bisaya. Bibigyan tayo ng kasiguruhan ng kaligtasan. Bisaya yung kasiguruhan eh. Bibigyan tayo ng kasiguruhan ng kaligtasan. Amen? Sure. Sabi ni ate, sure. Sureness. Sureness. Iba yung sureness eh.
Nang tayo bago-bago pa lang mananampalataya, ang sandatang ginagamit sa atin ng diablo ay ang pagdudahin tayo sa ating kaligtasan. Siya ay nagdadala ng kahatulan sa atin upang isipin natin iniwan tayo ng Diyos at hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pagpatawad. Amen po. Nung bago-bago pa tayo, totoo po ito. Kasi sa akin po, naalaala ko dati kay Pastora Joy, sabi ko umiyak ako ng umiyak. Bakit sabi ko? Pastora Joy, bakit ganon? Amen. Sana kung nagbago na, bakit ganon? Maraming dumarating. Tissue. Amen po. Sabi ni Pastora Joy, tandang-tanda ko yun. Okay na po. Nasabi ni Pastora Joy, mahal tayo ng Diyos. Hindi ayaw ng Diyos na tuluyan ka malugmok. Kasi sinabi niya, gagawin at gawin niya. Kaya lang, kailangan mo mananatili. Ano mang sitwasyon mo, ano mang dinaranas mo, kung ikaw ay mananatili. Amen. Amen. Kaya po, marami tayong nararanasan. Ipinapakita ng Diyos na kailangan natin siya din. Amen. Pakisuyo po, binibigyan tayo ng Panginoon ng katiyakan sa ating kaligtasan. Pakisuyo po sa 1 John chapter 5 verse 13. Chapter 5 po. Verse, ano po ba? 1 John, bakit namin Samuel po? Chapter ano po? Ano po? Verse na lang verse. Amen. Isa lang pong verse. Chapter 5. 1 John chapter 5 verse 13. Unang Juan 5:13. Sige. Amen po. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang iyong malalaman na kayong mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa iyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Amen. Dito sabi sa akin, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Katiyakan po ito. Katiyakan sa atin na nananalig at nananampalataya sa mahal nating Panginoong Hesus. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, binibigyan po tayo ng katiyakan na kaligtasan. Kaya po, dapat hindi tayo mag-aalinlangan. Palagi po tayong mananatili sa ating Diyos. Amen? Amen? Amen. Sa lahat po ng oras, marami tayong nararanasang pagsubok. Amen. Pero binibigyan tayo ng katiyakan ng ating Panginoon na wala yung saan ang napunta. Maliit yung pag. Amen po. Binibigyan po tayo ng katiyakan na kaligtasan ng ating Panginoon. Amen? Amen po? Amen. Pakisuyo po bro, balikan natin ang 2 Timothy 3, simula sa 15 hanggang 17. Chapter 3, verse 15 and 16 and 17. Buuin po natin ang salita ng Diyos. First Timothy. First one is second. Second Timothy. 2 Timothy. Second Timothy. 2 Timothy po. Ayun po. Tama.
chapter ano po? Ayan nga, tama po yan. Chapter 3, verse 15 to 17. At mula sa pagkasanggol ay iyong malalaman ang mga banal na sulatan na nakapagdunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. 16. Ang lahat ng kasulatan ay pinasya ng Diyos upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. Amen. Amen na. Amen. Hanggang 17. Amen. Kung basahin po natin ang Timothy, amen po. Si Timoteo kasi, ano lang siya ni Paul? Alalay. Nung una alalay. Kung basahin mo buong buo ng Timothy, malalaman mo kung paano siya pinagbilinan ni Paul. Sa lahat ng natutunan ni Paul, binagbili niya kay Timoteo. At hinikayat ko rin po bawat isa. Basahin po natin ang Timoteo. Kung paano binagbilingan siya ni Paul at kung paano siya namumuhay nung nawala na, nahiwalay kay Paul. Nung nabilanggo na si Paul, nahiwalay na siya, ito yung pinagpipili niya kay Timoteo. Amen. Panatili sa salita ng Diyos at lumakad na naayon sa katwiran. Amen. Ito po ang nais ng Diyos sa atin. Mga kapatid ko sa Panginoon, huwag nawa tayo na lumakad ng lihis sa nais ng Diyos. At higit sa lahat, mananatili tayo sa Diyos at mananatili sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang Matthew. Matthew 7:26 to 27. Amen po. Amen. Ang mga bawat dumirinig ng aking mga salita, ito'y hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinatayo ang kanyang bahay sa buhangin at lumakbak at ang ulan ay lumakbak ang ulan at bumaba at umihip ang mga hangin at tumipas ang bahay na hinampas ang bahay na yaon at nabaksak at kinilabot ang kanyang pagkabagsak. Pakibalik sa 26. Ang sabi dito, ang bawat dumirinig ng aking salita na ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinatayo ang kanyang bahay sa buhangin. Amen. Naririnig na po natin ang salita ng Diyos. Amen. Nawa hindi mabaliwala ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen. Nawa susundin natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen. Napakaganda po na ibalik natin, bro. Amen. Ang Bible study natin. Mga kapatid ko, dapat pag-usapan natin yung Bible study natin. Mag-uusap tayo mamaya din po sa ating, ano ba bro, yung Christmas party. Isama natin yung pag-usapan natin ng Bible study. Ano? At ibalik natin po ang gawain ng Diyos dito sa
Panambahan ng GCC. Pwede po ba yun? Amen. Amen po. Application sa buhay. Application sa buhay ng bawat isa. Pakibalik mo po sa John 15:7. Amen. Application sa buhay. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you want, and it will be done for you. Mananatili tayo sa Diyos at sa Kanyang salita. Ito yung application sa buhay natin. At higit sa lahat, hindi natin matatanggap o mahapa sa atin ang ating mga hinihingi kung hindi tayo mananatili. Amen. Mahaba po ito. Ayaw ko naman na may pasok pa si ate. Amen. Mahaba po. Mahaba po ang mga benepisyo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa susunod na pagkakataon, ang nais lang ng Diyos, application sa buhay natin, isa lang, mananatili ka sa Kanya at mananatili ka sa salita niya. Ano man ang ating lakad sa buhay, ano man ang nais mo sa buhay mo, kung ikaw, ako, tayong lahat, makapanatili at nananatili sa Kanya, tiyak po ang katagumpay. Sapagkat sinabi niya ito, sinabi ng Kanyang salita, hingin ninyo ang inyong maibigay at ipagkaloob sa atin. Amen. Amen po. Amen. Huwag nawa tayo kagaya sa sinasabi ng Matthew 7:26-27. Huwag nawa tayong magtatayo ng sarili nating bahay sa buhanginan. Amen. Sapagkat pag dumarating ang ulan, dumarating ang bagyo, nawawasak ito. Alam na ng bawat isa ang ibig sabihin. At alam na ninyo na hindi nyo gusto rin na mawawasak ang buhay natin. Amen? Kaya nais ng Diyos, ang bawat isa sa atin, mananatili sa Kanya, mananatili sa salita niya. Application po yun. Amen po? Amen. Amen? Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sarili tama. Tayo po tumayo. Ate, please stand. Hallelujah. Taas po natin ang ating kanan, kamay. Dakilang Diyos, salamat po. Panginoong Isus, salamat po sa iyong banal na salita. Tunay nga po, inihiling namin at inihiling namin sa oras na ito na samahan niyo po kami, Ama. Ingatan mo po kami, Ama. Gabayan mo po kami, Ama. At higit sa lahat, huwag nawa, Lord, na kami mapahamak. Tulungan mo po kami na ang aming naririnig sa umagang ito ay may sa pamumuhay namin. Mananatili kami sa iyo na huwag kami magkakasala. Pakiingatan mo po, Ama, ang puso ng bawat isa. At higit sa lahat, pakiingatan mo po, dakilang Diyos, ang mga salita na naitanim mo na sa puso ng bawat isa. Na ito'y mamumunga, ito'y tutubo, at ito'y lalago sa buhay ng bawat isa. Na aming lalakaran ito sa pamumuhay namin sa araw-araw. At tulungan mo rin po, dakilang Diyos, ang bawat isang nanarito na mapaparangalan ka namin. Maisisir namin ang kabutihan mo. Maisisir namin ang salita mo, na ang salita mo ay kailangan namin upang kami mamumuhay na naayon sa nais mo at ang kalooban mo ang siyang magaganap sa buhay namin ito. Tulungan mo rin po ang mga kapatid kong ito, Ama. Ikayatin mo ang puso nila, Ama, na mananatili sa iyong salita at higit sa lahat mag-aaral ng iyong banal na salita. Lord, mahal na mahal mo kami, kaya salamat po.
tulungan mo po kami, Ama, na maihayag din po namin sa bawat isa na makasama namin saan man kami naroroon. Maihayag namin ang kabutihan mo sa pamamagitan ng iyong banal na salita at higit sa lahat, Lord, na ang salita mo at ikaw makapanatili kami, Ama. Salamat po ng maraming sa banal mong salita at salamat din po, Ama, sa bawat isang nandito. Lord, loobin mo po nawa ang GCC na ang bawat isang narito magagamit ang natutunan namin. Kung saan man kami maroroon, maisisir namin ang kabutihan mo, maisisir namin ang salita mo, maisisir namin na ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng oras. Salamat po, Ama, sa salita mo at salamat sa buhay ng bawat isang narito. Salamat sa GCC na ginagamit mo po, Lord, upang maging daluyan ng mga pagpapalang espiritual, upang maraming mga kaluluwa ang maaabot. At Lord, inihiling din po namin sa pangalan ng iyong buktong anak ni Jesus. Magpapadala ka pa, Lord, ng mga kaluluwa na maglilingkod sa iyong iglesyang GCC at higit sa lahat, magpapadala ka pa ng kaluluwa na upang, Lord, gawin mo instrumento ang GCC at ang mga kapatid dito, instrumento ng kaligtasan ng mga kaluluwa na hindi nakakakilala sa iyong buktong na anak na si Jesus o hindi tinanggap ang Panginoong Hesus sa buhay. Salamat po ng maraming, Ama. Salamat sa umagang ito at salamat higit sa lahat sa salita mo at salamat sa gawain mo, Ama. Nawa, Lord, tulungan mo po, Ama, na mabuo pa rin namin ulit ang mga pag-aaral ng iglesia mong itong GCC, ang mga Bible study at iba pang mga pag-aaral, Lord. Lord, ay kayatin mo ang puso at isipan ng bawat isa na magkaroon ng desire na upang mabalik ang mga pag-aaral sa gawaing o sa iglesyang ito na GCC. Salamat po, Ama. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat sa dakilang pag-ibig mo na aming natatamasa at higit sa lahat, salamat na maraming na mahal mo kami. To you alone all the highest praises. To you alone all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, through the guidance and the power of the Holy Spirit, ang pagpapala mo po nawa sa amin naman ay palagi. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah.